Ako si Hakim, 16 na taong gulang. Sa edad kong ito, grade 4 lang natapos ko. Dito sa aming lugar, palagi may putukan. Sabi ng mga magulang ko, militar, laban sa mga rebelde, Pilipino, laban sa kapwa Pilipino, digmaan ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung bakit o anong rason ng digmaang ito. Basta, ang alam ko, apektado kami. Noong nasa grade 3 ako, may nagbarilan sa harap ng aming paaralan. Nasira ang gate ng aming paaralan dahil daw nasabugan ng granada. Labis-labis ang takot namin noon. Nakadapa kami lahat sa sahig. Umiiyak karamihan sa mga kaklase ko. Ako? Hindi. Iniisip ko noon ang pamilya ko. Baka hindi ko na sila makita. Naisip ko rin na baka hindi ko na matutupad ang pangarap ko na maging isang guro. Sa naalala ko, halos 2 oras kaming nakadapa sa sahig. Takot ako, pero hindi ako umiyak. Pero ang hindi alam ng lahat, hanggang ngayon, naiihi pa rin ako sa sobrang takot. Isa yun sa lihim ng buhay ko. Laging ganun sa amin. Tumitigil ako sa pag-aaral dahil sa digmaan. Takot ang mga magulang ko. Sabi ni Ina. Mas ligtas ka dito sa bundok. Hindi tayo mamamatay sa bala. Payapa tayong magtatanim dito. Ina, paano na ang pangarap ko? Gusto ko maging isang guro. Gusto kong turuan ng mga tao dito sa atin. Pati na rin kayo ni Ama. Di ba, sabi mo, hindi kayo nakapag-aral. Hindi nga kayo marunong magbasa at sumulat. Matanda na kami ng ama mo. Hindi magtatagal, bilisanin na namin ang buhay na ito. Hindi na namin kailangang matutong magbasa o sumulat. Kapag ganun ang sinabi ni Ina, tumatahimik na lang ako. Alam ko, nararamdaman ko. Kahit hindi niya sabihin, nahihiya siya sa sarili niya dahil tumanda siyang mangmang. Iba ako sa kanila. Gusto ko mag-aral. May pangarap ako. Pero heto ako ngayon. Tumigil na sa pag-aaral. Dati, sabi nila Ina, dahil sa digmaan. Alam ko, nakikita ko,
Hindi lang yun ang dahilan. Mahirap kami. Nakatira sa bundok. At isa pa, tumigil ng mangarap ang mga magulang ko. May makain lang kami sa araw-araw. Kontento na sila sa ganong buhay. Ang iba kong kapatid, katulad ko, nang matutong magbasa at sumulat ng konti, tumigil na sa pag-aaral. Nagkapamilya, sa darating na panahon, ang mga anak nila matutulad sa kanila. Magpapatuloy ang kahirapan, ang kamangmangan. Nabuhay kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap. Dahil wala kaming pinag-aralan. Ayokong tumandang nagtatanim ng kamote o kamoteng kahoy. Walang masama sa pagtatanim. Ang sa akin lang, mas asenso ang buhay namin kung may pinag-aralan kami. Abay, saang burol ka pupunta? Bakit ganyan ang ayos mo? Pagbubungkal ka lang ng lupa, ganyan pa? Magbihis ka nga. Ama, ina, pupunta po ako sa bayan. Magtatanong tungkol dun sa tinatawag nilang scholarship, yun sa pag-aaral. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Anak, 16 ka na. Anong papasukan mo? Grade 5? Nakakahiya na. Ina, mas nakakahiya kung 16 na ako, tapos grade 4 lang inabot ko. Kinahihiya mo pala kami. Kahit grade 1, hindi kami nakatungtong. Pasensya ka na, anak, kung mangmang kami ng ama mo. Ina, ama, kailanman ay hindi ko po kayo ikinahiya. Mabubuti at mararangal kayong tao. Pero sa akin po ito sinasabi ko. May pangarap ako, hindi lamang para sa sarili ko. Higit sa lahat, para sa inyo. Kapag nakapag-aral ako, nakapagtapos, mas magandang trabaho ang makukuha ko. Ayokong tumandang nagbubungkal ng lupa. Walang masama sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim. Saan tayo kumukuha ng pagkain araw-araw? Ama, alam ko po yan. Pero, masaya po ba kayong ganito tayo? Isang kahig, isang tuka. Gugustuhin niyo po bang dumating araw na magbubungkal tayo ng lupa upang ilibing ang sino mang mamatay sa atin dahil hindi natin kaya magpalibing sa sementeryo? Ama, alam ko, nararamdaman ko. Ayaw niyo rin ganito na tayo habang buhay. Ama, alam ko, mahal niyo kami. Gusto niyo rin mabuhay tayong malayo sa hirap. Ina, ama, edukasyon ang sagot. Ama, ina, pupunta ako sa bayan. Gagawin ko ang lahat upang makabalik sa pag-aral. Kung kakailanganin magtrabaho ako sa gabi at mag-aral sa umaga, gagawin ko po. Hindi po ako sa inyo humingi ng pahintulot ngayon. Nagpapaalam lang po. Desisyon ko ito. Teka, anak. Magbaon ka ng kamote at tubig. Baka magutom ka sa lakad mo.
Teka, anak. Nak, kapag nakapag-aral ka ng muli, turuan mo din kami, ha? Minsan, pumunta ako sa bayan. Nakapulot ako ng isang putong na lapis. Pwede pa yung magamit. Pinangarap ko rin na makapag-aral, makapagsulat. Gamit ang lapis na yun. May digmaan pa rin sa bayan. Pero alam ko, yung digmaan laban sa kamangmangan ay magwawagi ako, kami ng pamilya ko. Ang digmaan sa bayan ay titigil din at ang edukasyon ay isa sa gagamitin namin upang matigil ito. Tatahimik din ang lahat. Tatahimik